Love Serye TV. Deceitful Love with the Playboy. Tunghayan na po natin ang 12 bahagi. Daman-daman niya ang katapatan sa tinig nito. Napangiti siya. I felt the same for you. Pagod lang talaga ako kagabi. Sa pamamagitan ng tinidor, tinusok niya ang isang hotdog. Inilapit niya doon sa bibig nito. Sige na. Kumagat si Dre. Tumayo na ito habang umunguya. Sumunod ito sa pinsan sa pool. Nakangiting sinundan ni Reyna ng tingin ng asawa. Kumain siya. Maya-maya ay umahon si Dre. Sino mag-aakal na magiging asawa niya to? A man of virility. Marami ang nagnanais na masilo ito. Pero siya ang sinuwerte. Hindi niya ito sinilo. Nagkataon lang na mahal nila ang isa't isa. Napaka-sexy nito sa ganong itsura. Pero ilang babae na ba ang nakakita ng kahubdan nito? Sa reputasyon nitong ladies man, siguradong hindi na mabilang ang mga babaeng nagdaan sa buhay nito. Ang layo na naman ang nararating ng isipan mo. Komento nito ng marahil ay mapansin nitong malayo na naman ang tingin niya. Si Divina na naman ba? Marahang napailing siya. Tila nakahinga naman ito ng maluwag. Muling naupo ito sa silyang binakante nito kani-kanina lang. Kung ganoon ay ano ang bumabagabag sa'yo? Your reputation. Kumunot ang noon nito. My reputation? Ang pagiging playboy mo. Mahirap daw na maging asawa ang lalaking sanay magbilang ng mga babae. Naisatinig niya ang pag-aalala. Natatakot siya. You're a ladies man. Was a ladies man. Nakangiting pagtatama nito na hinalikan siya sa pisngi. Hinding-hindi kita ipagpapalit sa kahit kaninong babae, Reyna. Nag-iisa ka lang sa buhay ko. Don't you ever doubt that fact. Sana'y hindi ako nagkamaling ibigin ka. At sana'y hindi ako magsisi sa pagpapakasal sa'yo. Kalmanteng pahayag niya. Malakas ang kanyang kutob. Ang multo ni Divina nagbabanta sa pagsasama nila sa asawa. Patutunayan ko sa'yo yan. Pangako ni Dre. Alam mo bang yesterday was the best day of my life? Kahit katabi kita sa harap ng pari, I was afraid na baka magbago yung isip mo at i-reject mo ako sa harap ng nagkakasal sa atin. You couldn't believe it but I was sweating like hell. You deserve better than that. Matigas na sambit niya. Nanigas ang kanyang mga mata sa galit. Ang kapatid na naman ang nasa isipan niya. Niloloko ko lang ba ang aking sarili? O pinaparusahan ko ang damdamin ko? Don't torture yourself, Reyna. Halos nagmamakaawa na si Dre. Huwag mo nang isipin pa si Divina. Kalimutan mo na ang mga hinanakit mo sa akin. It was barring you from accepting me as your husband. Anito habang titig na titig sa kanyang nagugulumihan ng mukha. Napakagatlabi siya. Don't do that. Mabilis na saway nito nang makita ang ginawa niyang pagkagatlabi. Don't hurt yourself. Dinaman ng mga daliri nito ang ibabang labi niya. Ayoko na. Ani Louie na umahon mula sa pool. Kinuha nito ang tuwalyang nakasampay sa likuran ng silya at tinuyo ang basang katawan. Hermoso lugar. Sinuyod ng paningin nito ang paligid. A perfect place for wailing kids. Nakangiting dugtong nito. Binalingan siya ni Dre. Come on, I'll give you a tour of a haven. Hinila siya nito patayo. Kung mayroon kang gustong ipabago sa paligid, sabihin mo lang. Ang mga butihin kong hipag ang tumulong sa akin tungkol sa mga bagay-bagay na dapat bilhin at kung saan dapat ilagay. Pumasok sila sa bahay. Nakaakbay si Dre sa kanya habang pinapakita nito sa kanya ang kabuuan ng mansyon. Malaki ang bahay, sobra pa sa inaasahan niya. Ang features na nakita niya ay sobra pa sa kanyang dream house. Lalong-lalo na ang personal niyang kusina. Puno na makabagong gamit iyon. Doon ay may mesang pang-apatan. You can entertain your visitors or friends here while you cook for them. Nakangiting wika ni Dre. Hindi ba't hilig mo ring magluto? Tumango siya. Salamat. Hindi niya napigilan ang sariling dampian ito ng halik sa mga labi. Ipagluluto kita ng masarap na tanghalian. Sige na, mag-shower ka na habang pinagluluto kita. Kumislap ang mga mata nito. You'll find everything you want in there. Tinuro nito ang magkatabing freezer at fridge. Tamang-tama, 1.5 hours to go at oras na ng tanghalian. Maiiwan muna kita rito. I'll be back to help you. Ngiti lang ay tinugon niya.
Nang wala ng asawa, binuksan niya ang freezer at naglabas siya ng mga lulutuin. Nilalaga na niya ang karne nang bumalik si Dre. Abala siya sa paghuhugas ng pechay, kaya pinakialaman nito ang pagbabalat ng patatas. Para ba ito sa nilaga? Tumango siya. Inabala na naman nito ang sarili sa paghihiwa. Para saan naman itong nakamarinade na karne? Para mamayang gabi yan. Grilled beef. Etong manok. Curry. Lulutuin ko yan ngayon. Huwag mo akong patatabain ha. Natatawang niyakap siya ni Dre mula sa likuran. Rarampa pa ako next month. Hindi ko matatanggihan si Belen. Hanggang kailan ka ba magmomodelo? Naaasiwang tanong niya rito. Tatapusin ko lang mga natanguan ko na commitments, tapos magko-concentrate na ako sa advertising. Kinukonsider ko pa ang alok ni Dad sa akin na mag-take part sa family business. Mag-e-expand kasi kami ng aircraft, air business, pati na ang Banco de Lorenzo. Binibigay sa akin ni Daddy ang PR Division Airlines, maging ang vice presidency ng bangko. Alin sa dalawang tatanggapin ko? Nagkibit balikat ito. Nagdadalawang isip ka ba? Hindi agad ito nakakibo. Ayaw mo makipagkompetensya sa mga nakatatanda mong kapatid, right? Parang gano'n na nga. Sa bagay, wala namang problema sa aming magkakapatid. Si Dave pa nga nagsuggest kay Dad na pumasok ako sa aming airlines. Kaya lang ilalabas na mahina ka kapag tinanggap mo ang offer, ganun ba? Dahil si Dave ang nagpalago sa inyong airlines at ganun din sa inyong bangko. Parang ganun, pag-amin nito. Ayoko mag-imit siya iyon sa relasyon namin magkakapatid. Pera lang naman yon. Kaya nga kahit very tempting yung offer, nagdadalawang isip ako. I don't want to become a dangerous threat to them. Magko-concentrate ka na lang sa negosyo mo. She was referring to his modeling agency. Kung interesado ka naman, bakit hindi tayo magpundar ng sariling pagkakakitaan natin? Malaki na rin ang naipon ko. Magpapatulong ako kay na mama at papa. Ako ang magmamana ng mga ari-ari ang maiiwan nila. Huwag na muna natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan, anito. Sa ngayon, magpakaabala muna tayo sa pagluluto. Langhap na langhap ko na ang lasa ng nilaga. Tinimpla na niya ang niluluto. Nasaan nga pala si Louie? Nasa computer room. Nagsusurf sa internet. Computer room? Saang bahagi ng bahay yon? Nasa itaas. After lunch doon naman kita itutour. Pangako ni Dre. It really smells good. Nilanghap nito ang bango ng chicken curry. Ang swerte ko naman sa'yo. Magaling ka magluto. Hinalikan siya nito sa kanyang batok. Stop it. Natatawang saway niya rito at pilit na umiiwas. Pero nakaya po sa baywang niya mga kamay nito. Masusunog tong niluluto natin, ano ba? Mabuti pa ipatawag mo na si Louie. Utos niya rito. Lunchtime na. Ano kaya kung dito na lang tayo kumain? Ikaw ang bahala. At lumabas na si Dre. Don't tell me na ikaw ang nagluto. Nakangiting tanong ni Louie kay Reyna. I got myself a culinary expert for a wife. Pagmamayabang ni Dre sa pinsan nito. Ang sarap ng chicken curry. Ang nilaga sa baw pa lang hindi ko na matanggihan. Ang galing mo magluto, Reyna. Bihira sa kagaya mong expert sa kusina. Ang pagkakaalam ko'y walang alam sa kusina ang mga babaeng ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Huwag mo namang lahatin. Kanya-kanyang hilig lang naman yan eh. Aniya. Kwentuhan mo naman kami tungkol sa'yo. Baling ni Dre sa pinsan nito. Bukod sa pangongolekta ng babayan noong pinagkakaabalahan mo. Nasa family business ako. Lahat kami magkakapatid ay katulong ni Papa. Pang ilang bakasyon mo na to, Louie? Tanong naman niya. Pangatlong beses na. The last time we came here was 7 years ago. Dapat ay dadalo ko sa kasal ni na Dave at Barbie pero nagkataong graduation ko noon. Sa pagkakataong to, magtitipon ng pamilya ng mga Lorenzo. Baling ni Dre sa kanya. Grand reunion. Ngayon lang kami magsasama-sama magpipinsan sa iisang lugar. Tumango-tango siya. 5 pinsan ko pa sa father side ang hindi mo pa nakikilala, sweetheart. Darating silang lahat. Sa aming pamilya, 7 pa lamang kaming may asawa. Kasama na silan. Bigla na namang naalala ni Reyna ang nakababatang kapatid na si Divina. Dahil doon ay demonyo na naman ang tingin niya kay Dre. Napahigpit ang pagkakahawak niya sa tenedor. Gusto na naman niyang ipaghiganti ang sinapit ni Divina. Reyna? Napatingin siya kay Dre. May itatanong sa'yo si Louie. Nito na halatang pilit ang pagkakangiti. Tila nababasa nito ang nasa isipan niya. Ano yon, Louie? Ilan kayo magkakapatid? Nakangiting tanong nito sa kanya.
Walang kamalay-malay ito sa namuong tensyon kani-kanina lang. 2, ako yung panganay. Dumalo ba kahapon sa kasal yung kapatid mo? Bigla ang pag-iling niya. Patay na siya. Napatingin siya sa kanyang asawa. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Nagpakamatay siya. Her eyes went moist. Sorry to hear. Ano kaya kung pumunta tayo sa Bataan? Biglang suhestyon ni Dre. Hindi pa ito nakakapunta sa pinaglilibingan ni Divina. Ipasyal natin doon si Louie. Mga 2 araw lang na bakasyon. Saglit na nag-isip si Reyna. Magandang ideya yon. Pagkatapos idadalaw silang 2 kay Divina sa sementeryo. Baka naman kapag ginawa nila yon, tuluyan nang mawala ang hinanakit at galit niya sa asawa. Kinabahan siya sa magiging bunga ng multo ng kapatid sa pagsasama nila. Minsan na niyang nalasahan ang dugo ni Dre. Umakyat si Reyna sa silid nilang mag-asawa. Naabutan niya nagsisiesta si Dre. Minabuti niyang maligo. Pagkatapos ay tumabi siya sa asawa. Pagkalipas lang ng ilang sandali, nahimbing na siyang natutulog. You should have been me, Divina. Why did you marry him? Mahal ko siya. How could you love him? He's a liar, a devil. Don't trust him. Once is enough. He is responsible for my untimely suicide. The fool abused me. Ikaw ang nagsisinungaling. That hurts. He treated me like shit. Asawa ko siya. Leave him. He's not worthy as your husband. Patahimikin mo na ako, Divina. Layuan mo na kami. Mahal kita, pero mahal ko rin si Dre. Wala siyang kasalanan sa pagkamatay mo. You did it purposely yourself. Don't say that, Ate Regina. Divina, punish him. Make him pay for my death. No. Kill him for me. No. Reyna? Namalaya na lamang niyang niyuyugyug siya ni Dre. Reyna, wake up. Nananaginip ka. Baka sa mukha nito ang labis na pagkabahala. Habol niya ang hininga. Matindi ang tahip ng kanyang dibdib. Naglalandas sa mga luha sa magkabilang pisngi niya. Nayakapin siya ng asawa, itinulak niya ito. Pagkatapos ay isinubsob niya ang mukha sa pinagsalikop ng mga palad. Lumabas ng kwarto si Dre. Pagbalik nito ay may dala itong pitsil ng malamig na tubig. Nagsalin ito sa baso at pinainom sa kanya. Ano ang napanaginipan mo? Bakit ka nagsisisigaw? Si Divina. Na naman? Galit siya sa atin. Hindi siya sa pabor sa pagpapakasal natin. Pinahid niya ang mga luha. He hates you like hell and she blames me for trusting you. Tila napipis si Dre. Maya-maya ay umiling ito ng marahan. I don't have to explain everything again, Reyna. Kung hanggang ngayon ay nagdududa ka pa rin sa akin, wala akong magagawa. Humikbi siya. Alam mo ba kung bakit mo siya napapanaginipan? Dahil inaiisip mo siya. You can't get away from her dahil ayaw mo siyang patahimikin. Ganun lang kasimple yon. Ikaw mismo ang gumagawa ng sarili mong multo. Can't you be more realistic, Reyna? Please leave me alone for a while, Dre. Pakiusap niya sa asawa. Nagtitigan sila. Maginoon namang tumango ito at lumabas ng silid dala ang t-shirt. Nang mapag-isa na siya ay napatitig siya sa kisame. Pagkatapos ay napailing siya. Tama ba ang kanyang asawa? Tama ang kanyang asawa. Siya ang gumagawa ng multo ni Divina. Walang kinalaman si Dre sa pagkamatay nito. Alam niya yon. Yun talaga ang totoo. Imposible na magsisinungaling sa kanya ang kanyang asawa. At napatunayan na rin yun pati na ng kanyang mga magulang. Dapat na niyang kalimutan ang kapatid. Dapat niya nang kalimutan ang nakaraan ni na Divina at Dre.